Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Pasadahan naman nating i-analyze ang katatapos lang na round number 5 ng ongoing US Chess Championship between Super Grandmaster Wesley So and youngest Grandmaster Abhimanyu Mishra. May naganap na sacrifice dito mga kamatyas, kaya tutok po kayo. Sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang updated standing nila after round number 5. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, C5 si Mishra, matapang Sicilian, Knight F3, D6, open Sicilian, pinili ang legendary Najdorf, nag-Bishop C4, ayan no, alaala ni Fischer, ang Sosin attack, unexpected yan. Sa panahon ngayon, ang madalas ginagawa sa Sicilian, yung Bishop E3, English attack, Bishop E2, yung ganyang classical approach lang, A4 yung kay Magnus, H3 yung Adams attack variation, pero dito, Bobby Fischer, Sicilian Sosin, E6, Bishop E3, yon. Itong Bishop E3 ang interesting kasi usually inaatras lang yan dyan eh. Pero dito, iba sequence ni Wesley, Bishop E3, B5, Bishop B3, Bishop E7, A3. Ayun, medyo nilito niya ang bata oh. Ang A3 para mapigilan ng B4. Castle, Queen E2, iba sequence ni Wesley, iba. Bishop B7 at nag-F3. Oh, bihira gawin yan. Knight C6, Castle Queenside, Knight A5, G4. Ayan, para magkaroon kagad ng mabilis na pawn storming sa kingside. Pa-capture lang ang bishop. Rook C8, King B1 at yan ang novelty sa bakbakan na ito dahil sa nagdaang laban, G5 ang ginawa na dito. O pero tingnan nyo evaluation bar, oh. 'Di ba? Ibig sabihin, mas okay ang King B1 at yan din ang choice ng computer engine. Good novelty by Wesley. Nag-Knight D7, H4, nako, G5, H5 na. Dito mga kamatyas, may excellent move. Gustong-gusto ng computer engine ang ginawa ng batang ito na si Mishra. Paki-guess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Typical naman itong pattern. Rook takes knight. Kahit sa dragon, ginagawa yan. Excellent move sacrifice. Knight B6. Positional sacrifice. Ngayon, itong knight pupunta sa C4. Matindi na itong batang ito. H5, tuloy si Wesley sa atake. Knight A4, threat ang pawn. Kinapture na, capture, and nag-bishop C1. Nagtiis muna si Wesley. Depensahan yan. Nag-D5. Ayun, bad move. Pero ang nakikita ko ditong gustong mangyari ni Mishra, ayun no, i-pressure talaga niya yung A3. Pero dapat daw ang tira Queen A5. Oo, yan ang mas malakas. May threat kagad sa C3, may threat kagad na Knight takes A3. Sa continuation, ang binigay, Knight B3, tapos, Queen C7 lang. Tapos mamaya gapang ng A5, A4, mga ganon. Rook C8, kontrolado ng black, mga kamatyas. Pero, ang ginawa kasi, nag-D5, kinapture, good move. E takes D5, King A2, yun lang. Blunderacious approach by Wesley. Dapat daw ang tira, Rook D, E1. I-threat ang bishop. Tapos, iilag yan, Bishop D6, G5. Ayun, bobomba sa G6. Okay. Pero ang ginawa, King A2, Bishop D6. Brand X din ang ginawa ng youngest GM. Dapat daw ang tira ay Bishop takes A3 na. Oo nga, no? Mga simple lang siya na tactical blow, pero bakit kaya hindi nakita? Bishop takes, Rook E8 muna, atake sa Queen. Malalim. Tapos ibibigay yung Queen daw, oh. Sabi ni Stockfish, oh. Takes, tapos H6. Equal, pero mahirap ito sa puti. Mahirap maging decision ng puti yan. Papa-queenless? Ano ba meron kung halimbawa iiwas lang? Queen F2, magku-Queen A5. Okay. Ayun na. Tagpas na, no? Pero ano meron kung Queen A5 kagad? May Queen E7 kasi na pangdepensa. Kaya pala tinaboy muna Rook E8. Na naobliga ang puti na capturing ng tore. Okay ang black dito.
Delikading ang puti kasi walang queen. Iba pa rin ang may queen eh. Ayun, o balik tayo. Hindi napansin yung bishop takes a3 na hataw. Bishop d6 pumreno pa, knight b3. Naiwasan tuloy ni Wesley yung pagpunta ng queen sa a5. Rook e8, queen f2, h6, rook g1. Nako, ready to bomba-bomba na sa king side. Bishop e5, tineret. Rook d3, depensa muna. Bishop f6, f4. Good move. Ayan na, si Wesley na ang babayo. Knight d6, j5. Nako, lakas. Capture, capture. Bishop e5, knight c5. Tineret muna ang bishop. Dito po, biglang angat ng evaluation bar ni Wesley. O, queen e7, g6, f6. Bawas muna ng pyesa. And bishop b2. Tiyaga munang depensa sa c3. Knight e4, queen h4. Ito na ang paparating. a5, h6. Sino mas mabilis? f5. Ayan, para kay papaano ang bishop makatulong dyan sa g7. Kinapture pa rin. Nako, queen h7 na ang dumudungaw. Bishop takes. Queen h7 checking. f8. Rook f1. Very easy for white. Knight d6. Nako, dito mga kamatyas. Si Wesley naman. Ano naman ang ginawa niya? Excellent move. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatyas. Excellent move. C4. Buksan lang ang bishop. At nag-B takes C4. Teka muna mga kamatyas ha. Isa-isahin natin. Ano meron kung kakapturin itong bishop sa B2? May rook takes F5. Sacrifice. The rook! Sabi ni Gotham Chess. Ayan, pag kinapture yan, lipad ang queen sa B7. Okay? Wala na yan. Kaya, hindi pwedeng capturein yan. Ang kinapture yung pawn sa C4, then bishop takes, queen takes, rook takes d5. Ayun. Threat ang knight, babagsak ang f5, nag-rook e6, kapit lang, depensa, and another excellent move, rook d takes f5. Takes, rook f6. Ayun ang nakita dito ni Wesley. Sige po, last puzzle na ito. Napakatindi ng ginawa ni Wesley. Huling puzzle po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start? Ganda eh. Okay, congrats sa mga nakakita. Nakita nyo ba? Queen H4! Naku po, ito na naman. Yan pala laman. Pag kinapture may Queen D8, matchas ang king. Nag-king E7, Queen E4 check, lakbay hari ang nangyari kay Mishra. Sakit niyan. Ayan oh. Queen D4, good move na naman. Hindi ma-capture-capture, may matcha sa D8. Nag-king E7 and Rook E5 check. Resign ang youngest GM. Bakit po? Pag nag-king F8, may Queen D8, matchas. Pag humarang, kakapturin lang yan, lipad ang queen. Fatal na pala yun. Okay, ganda ng pinakita ni Wesley. Tinuruan ng leksyon ng bata. Ito po ang standing after round number 5. Silipin natin. Nangunguna si Caruana sa score na 4 points. Niman, si Niman, 3.5. Nasa taas pa rin. Dominguez, Wesley So, 3 points. Shankland, Sevian, Mishra, 2.5 points. Serx, Aronian, Robson, 2 points. At parehong 1.5 naman sila Xiong and Andrew Tang. Okay. Leading ang bata pero syempre babangga pa rin kila Wesley So eh. Mahirap pa rin ma-maintain ang pagka-lead kaya bumigay na si Mishra pero tingnan natin sa mga susunod na games ni Mishra baka humarurot naman or bumawi. Ito namang si Wesley, pakiramdaman natin, baka mamaya mayroon siyang balak na mag-US champion ulit. Tingnan natin. Si Caruana stable sa pakuya-kuya-kuya lang sa board 1 eh. Sa number 1 spot eh. Okay, maraming salamat po mga kamatya. Sana po na-update kayo, na-inform, natuto, at muli po sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatyas merchandise, ang link ay nasa comment section lang. Click nyo lang ang link para makapamili na kayo. At kung meron pa kayong nakita, gustong ipa-analyze or mga points na hindi ko napansin sa analysis,
Comment nyo lang po, lalagyan ko ng heart at like. Ha? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.